Hello? Okay. Hello guys, nandito kami ni Bibi sa labas. I-share ko sa inyo yung full interview ng Don 1206 or Overseas Filipino Watch nung in-interview ako ni Sir Oxan ni Ma'am Christy. Hmm. Para may remembrance din ako guys. Yung sipon, yay! Pero bibigyan natin ng isang masigabong palakpakan. Ha? Mag-uumpisa pa lang ito, ha? Intro pa lang, ha? Para po sa isang Pinay na nagbibigay inspirasyon, ha? Mula ho sa isang malayong lupain sa Africa. Wow! Talagang literal na malayo-layo po ito, no? Bueno, kilalanin po natin si Ma'am Myla Desamparado. Dali na. Na mas kilala po bilang Pinay in Kenya, Africa. Ayan, isa po siyang Filipino vlogger na nagbabahagi ho ng kanyang makulay at makabuluhang buhay sa Kenya matapos siyang makapag-asawa ho ng isang Kenyan. Sa pamamagitan po ng kanyang mga vlog, nasisilip po natin ang kanyang araw-araw na pamumuhay bilang isang Pilipina sa iba yung dagat sa ibang bansa. Bilang isang mapagmahal na asawa, masipag na ina at isang Ilongga. Ilo-ilo pala ito si Ma'am Myla sa ibayong dagat. Well, tampok po sa kanyang mga content ang pag-aalaga ho ng kanyang anak, no? May pamilya, no? Pamamahala ng kanilang tahanan. Malalaman natin ito, partner Christy, ha? Sa probinsya ito. Medyo interesting ang Kenya, ha? Na bansa. Mula sa pamilya at sa mga kapitbahay ng kanyang asawa. Yan yung mga, yun yung nilalaman ng content at malalaman na nagpapakalalim tayo dyan mamaya. At Ox nga na higit sa lahat layunin niya ang magbigay inspirasyon at magpakita ng tunay na buhay ng isang Pilipina sa isang napakalayong bansa, isang buhay na puno ng pagmamahal sa pamilya at pagpapahalaga sa kultura. At ito nga Ox, ito na ang ating Pinay na may pusong matatag at buong tapang na hinaharap ang buhay sa Afrika. Walang iba kundi si Myla Desamparado, ang ating Pinay in Kenya, Africa. Ayun, magandang gabi Myla. Nandiyan na ba siya? Ayun, si Ma'am Myla. Pinatingog. At sa makikinig. Alright, good evening. Anong oras po ngayon sa Kenya? Ano na po dito? 3 p.m. na po. Magandang hapon po sa inyo dyan. Oho. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Unang-una, maraming salamat po sa oras ninyo at binigyan nyo kami ng pagkakataon at pinaunlakan nyo po yung aming invitation for an interview. Yes, Sige. yun. Miss Myla, una po agad nating katanungan. Ano po, kamusta po kayo bilang umpisang katanungan po? Maaari niyo po bang ikwento kung paano po nagsimula ang love story niyo ng inyong asawa at paano po kayo napunta sa Kenya? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa invitation na ito sa programa ninyo. Yung love story po namin, by the way po, ayos lang po ako dito. At masaya po na may pamilya na. Okay. Paano po ako napunta dito? Yung love story po pala namin, nagsisimula po kami sa chatmate po, messenger chat. Hanggang sa nagkakilala po kami. Tapos na hindi ko akalain na seryoso pala siya sa akin. Sabi niya na gusto niya daw akong maging wife. Ayun po. So, Ma'am Myla, konting chismis lang po sa love story niyo na Ma'am Myla. So, ilang taon po kayo nung nakilala niyo to si Sir po? Yung inyong mister po? Ano ata siguro ako no, 25 po ata. 26 po. Nasa mga 26 po. So, Ma'am, paano po kayo napunta niyan sa ibang bansa, sa Kenya po? Okay po. Ano po kasi kami, ma'am, yung brother and sister po kami, nasa church po kami. Tapos na-invite nila po ako na
na mag-attend po dito ng youth meeting. Ayun po. Tapos after that po, nag-decide po kami na magpapakasal po dito. Pumunta po ako dito sa Kenya po. Okay. So yeah, wow. Diyan na po kayo ikinasal sa Kenya, ha? Pero online sila nagkakilala, no? Tama, no? Okay. Gaano po katagal bago kayo eventually nag-decide na sumama dyan sa Kenya? Ano po, mga 1 year po. Pero nagkakilala na kami 5 years ago pa. Ma'am Mayla, medyo matagal na rin pala yun nung nagkakilala kayo. Ma'am Mayla, kwentuhan niyo naman po kami kung paano po kayo nagsimula sa pagbablog at ano yung nag-inspire sa iyo para ibahagi ang iyong buhay online. Siyempre, hindi madali yun, no, Ox, yung kakwento mo online kung paano ka, yung buhay mo sa Kenya bilang isang Pilipina. Kaya ano po yung nag-inspire sa inyo, Ma'am Mayla? Ayan, sa vlogging naman tayo. Una po, Okay. mahilig po kasi ako sa mga videos na magkukuha ako ng mga videos and photos po. Tapos i-share ko sa online. Hindi ko akalain na yung mga kababayan natin is gusto din nila na makita tong lugar ng Kenya, Africa. Kasi curious sila pag sabi nating Africa, di ba? Curious sila kasi pag Africa, walang pagkain, walang tubig, gano'n. So yun, pinapakita ko, na-inspire po ako na, doon po ako na-inspire na gusto pala nila din na mga videos ko. Yun po. Doon po ako nagsisimula na mag-vlog sa YouTube ng account namin. Alright. So, gaano po kayo, Ma'am Miles, gaano po kayo kadalas gumagawa ng content ninyo? Depende po pag walang mga tries a week po siguro ako makapag-upload pag madami po akong makontent, lalo na pag andun kami sa village, pagpunta ako sa village, everyday po ako mag-upload nun. Okay. Maliban po ba dyan sa vlogging, mayroon po ba kayong regular na trabaho? Are you working or kayo po ay housewife? O sa bahay yung focus nyo po ay pag-aasikaso ng pamilya? Yes po. Sa ngayon po, kasi may baby na kami, ayun, nagpo-full time po ako na mag-alaga sa kaming anak. Ayun, Ma'am Mayla, tanong lang po, no? Usually po, ano po yung mga contents o paano niyo po pinipili yung mga contents na ipopost niyo po, yung ganun po, yung i-upload niyo po ng mga content? Pinipili ko po yung mga content ko na yung realidad po ng buhay. Kung ano po talaga yung nangyayari dyan sa Africa, ganun na, Ma'am? Okay, ano po yung example? Kagaya po ng, ano po yung mga realidad ng buhay? Kagaya po ng araw-araw nyo na ginagawa ho dyan? Paano po? Kwentuhan nyo po kami, ma'am. I'm sure yung mga followers nyo excited. Yes. Yes po, yung daily life ko po dito, tapos magpunta ako sa market, dala ko si baby. Ayun, yung mga ganap sa market na yung mga tao tumitingin sa akin, anong ginagawa ko. Yun po, kung saan ako pupunta, mag-share ako ng video po, mag-vlog po ako para Yes. may ma-share din sa mga kababayan natin. Yes, Ma'am Mayla, yung mister niyo po, ma'am, aware po ba sila na nasa industry ka ng ganyan na nagko-content ka po, na may ina-upload po kayong mga buhay, yung kwento niyo po na sinishare niyo po sa ibang tao? Aware po yung mister niya, sir? Yes po. Yes. Ano pong sinabi ng mister niyo Agree po? naman. Okay. May permiso naman pala. Siyempre may pahintulot si sir. Okay. Diyan po sa lugar ninyo, marami ho bang mga kababayang Pinoy dyan? Yes po, madami na nag-asawa din ng mga Kenyans at may nagwo-work din po sa mga Pilipino dito. So, Ma'am Mayla, ano po yung pinakamalaking adjustment na naranasan mo bilang isang Pilipina na nanirahan sa Africa, at ano yung pinaka nagulat ka nung unang dating mo sa Kenya?
Meron po bang ganon? Pwede niyo po bang i-share sa amin? Ay, yung adjustment ko po nung una ko pumunta dito, yung pagkain at saka yung weather po. Kasi malamig po dito eh. Para, ay, yung pagkain po, yung staple food kasi nila dito, ay yung tinatawag nilang ugali na corn flour. Yun po na nimis nila ng vegetables. Tapos magra-rice naman sila dito, pero bihira lang po. Mhm. So pagkain, medyo nagkaroon si doon medyo na siguro ko na-shock si Ma'am Miles pagdating sa Kenya. Wala pala masyadong kanin diyan. Nang niwang. Meron naman po, pero yung hindi sila masyado nakakain ng kanin. Oo. Kasi manguwi na sila. Mm. Pero Ma'am Myla, nakakapagluto naman po kayo ng mga Filipino foods dyan? May ganun Yes po ba dyan po. sa akin niya, ma'am? Maluluto naman po. Yes po. So ito Ma'am Myla, fan question lang po. May naituro na ba kayong salitang Tagalog po dyan sa mga kapitbahay niyo sa akin niya? Yes po, yung mga greetings, yung mabuhay, thank you, maraming salamat, ganun po, mahal kita. Ayun, yung mga usual Usual yung mga na usual. sinasabi. Oo. Si Sir po ba marunong na mag Tagalog? Hindi pa po, pero yung mahal kita. Naituro na. Oh, Ayun at siyempre. Yun ang masarap sa tenga eh. By the way, saan po kayo exactly dyan sa Kenya? Ano po ba yung setup niyo dyan? Yan po ba town, a city, or malayo? Saan po exactly? Malayo po kami sa sentro po ng Kenya. Tinatawag nila itong KC. Ano po ba siya? Setup? Parang probinsya? Or gaano po kalayo from the city? Mga 6 hours po. 6 hours din. Okay. matagal din, oo. Matagal din. Oo. Kasi ini-imagine ko, di ba, as we speak ngayon, ini-imagine ko kung ano, meron din yung mga taga-dyan sa Kenya. Nawala ilang kuan. Meron din po sa Kenya, pero most mga Filipinos po na Ilan na po followers nyo ngayon sa Facebook and YouTube? sa YouTube po, mga 6,000 plus na po. At saka Marami na sa rin. Facebook, mga 24 ata. 24,000 or 22. Mhm. Marami na rin, ano? Yan, curious din ako, Miles, no, yung mga Filipino ho ba dyan, ano po yung karamihan, kadalasan na trabaho, hanap buhay ho nila? Sila po ba yung mga nakapangasawa din ng mga taga-Kenya or namamasukan ho ba sila? Marami ho bang Yung OFW iba dyan? po dito, Mhm. sa pagkakaalam ko po, yung may nag-work po dito na farming fish po. Ikaw man nimo. Farm, tapos yung iba nag-work na yung chief po, nagluluto doon sa city. Mhm. Pero yung madami kong kilala, meron po na mga Pilipina po na sa bahay lang din. Tapos yung iba may business po, may malaking business. Kayo Ma'am Myla, baka may business po ba si Mr.? Ano po pinagkakabalan ni Mr. po? Nagtatrabaho po siya sa isang hospital po. Okay. Is he a doctor or medical practitioner po ba si Mr.? Administrator po siya sa Sa isang hospital? So medyo naputol ata yung sa internet connection. All right. Okay. Ayan, You're yes, back. Ma'am Okay. Sige. Ayan, balikan ko lang Ox, yung abot Sige, sa mga sige. pagkain natin na napagkwentuhan kanina, Ma'am Myla. May mga pagkain ba sa kanya na naging paborito mo at ano naman yung mga pinaka na mismo na pagkaing Pinoy? Pizza. Yung favorito ko dito yung mga gulay at saka yung prutas ko, like avocado at banana.
Kasi unlimited po yung avocado dito. Mhm. Tapos yung na-miss ko po dyan sa Pinas na mga pagkain, yung mga kakanin po, mga puto, ganun. Kasi dito hindi sila hilig sa mga matatamis. So, Yun Ma'am, ang namimiss ko. Ma'am Myla, yung mga bilihin ba dyan ng mga prutas, mga ganun, yung nabanggit niyo po kanina ng avocado na madalas niyo nabibilin kakain. Mahal din po ba dyan yung bilihin or saktuhan lang? Mura po dito ang bilihin. Yung avocado po na malalaki, yung isa po ay 10 pesos po or 15 pesos lang. Mura, ha? Oo. Pasabay nga. Magpapasabay na. Magpapasabay pa si Christy sa iyo, ha? Oo. Mura. Oo. Nakakatuwa naman. Paano yung mga meat dyan? Isda? Oo. Ano po yung mga usual, yung mga meat, mga isda? Mura din po ba dyan sa area nyo? Meron po dito mga fish at saka mga meat po. Pero hindi po ako bumibili kasi kaya hindi ko alam yung presyo kasi po kami, vegetarian kasi Oo. yung diet lang. Wow, okay. Healthy living, okay. Hindi ko kaya yun. Oo, Diet oo. lang. Siguro yan, tulad yan, nalaman lang ng mga followers ninyo, yung mga nanonood sa vlog nyo, nalaman na vegetarian kayo, malamang ma-influensya na din ho nila silang maging vegetarian. Kagaya nito ni Christy. Baka bukas makalawa lang maging Manonood na rin. maging vegetarian na Susubaybayan rin ko ito. na rin yung vlog ni Ma'am Myla. Oo, nakita mo naman kung gaano ka healthy Yes. si Ma'am Myla. Okay. Yung pagiging content creator mo, kasi itong level yung category, yung level ni Ma'am Myla, pag content creator na, Yes, no? content Sa daming followers mo. Wala ka po bang, ano po yung mga experiences nyo? Wala po bang hindi magandang naging resulta ng pag-vlog or comment? Or Meron baka bang may basher may na mga po ba kayo? nagbabash din ba? Opo, mga ganun. It's life. Ay, meron po. Hindi yan na pag magsalita yun ng mga online, may mga bashers talaga. Paano po hinahandle? Yes, ayan. Paano nyo po hinahandle yan, Ma'am Myla, yung mga ganyang sitwasyon po? Iniisip ko na lang po na add ito ng engagement. Ganun na lang. Which is So, true. yes. Which is true. Followers naman sila, pero Yes. mga bashers din. Naku, Ma'am Myla, yung mga ibang content creator, dyan pa mas nagbo-boom kapag kami mga nagko-comment na hindi magaganda, ganun. Pero pinapanood naman nila, di ba? Right. Ibig sabihin, tinatapos pa rin nila yung mga ginagawa niyong content na sa isang araw. Ibig sabihin, na-engage din niya sa kanyang content, no? So, at the same time, pinapasalamatan mo na rin sila sa ginagawa nila sa'yo. Karagdagang engagement, ika nga. And yung engagement na yan can be translated into, pwede mong i-monetize as a result, di ba? Kasi I'm sure, nagmo-monetize na ho yung account nyo dahil sa ganung daming followers, no? Bago lang. Yes po, Ma'am Myla, may mensahe po ba kayo sa mga taga-suporta o kababayan nyo? At kung may mensahe kayo sa inyong mahal sa buhay dito sa Pilipinas po? Mel. Sige. Sa mga nagsusuporta po pala sa amin, lalong-lalo na yung mga nag-sponsor po doon sa village, na may napasaya po tayo na mga bata na nagpipiding program tayo, yun na bigay tayo ng school supply, tapos may napaaral tayo ng isang dalaga. Maraming salamat po sa inyo. At sa pamilya ko naman dyan sa Butuan City, by the way po, taga Butuan po pala ako, hindi po ako Ilongga. Okay. Taga-Butuan. Sorry about that. Sorry. Pamilya ko sa Butuan City, ingat po kayo. Maraming salamat sa suporta at sa pagmamahal. Yes, Ma'am Myla, maraming salamat din po at tinanggap niyo po ang aming interview ngayong araw. Thank you, Ma'am Myla. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Christy Anso. Thank you very much po sa pagkakataon at sa oportunidad na kayo po yung makakwentuhan dito po sa ating programang OFW. Mabuhay po kayo, Ma'am Myla, and good luck po sa inyo. God bless.
Yun naman, nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Yung, biro mo, bihira ako magkaroon ng nakakwentuhan na nasa Africa, no? Nasa Kenya. And yun nga, yung content creator, meron din. Ano din, alaman natin, marami rin palang Pilipino doon. Oo, sa Kenya. Oo, sa Kenya. Oo. Alright. Ayun guys, thank you for watching. Kinabahan ako doon. My first interview na radio station doon sa Pinas. Sumukod. Mm, mm, mm. Hello. Hello. Say hello. Bye-bye. Say hello. Say hello na. Look na. Look. Ada. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap your hands. Clap, clap, clap. High five. High five. Alive. Alive. High five. Say hi. My name is Bella. Say, I know how to clap my hands. And I know where is your eyes. That is your ear. Where is your nose? Nose. Nose. This one nose. Where is your eyes? Eh.